Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, panibagong magnitude 5.0 na lindol yumanig sa Zambales, 4.4 na lindol yumanig naman sa Iloilo, 7.8 million pesos na halaga ng iligal na LPG products sa Batangas na sabat ng CIDG, 3 suspect timbog. Habang buhay na diskwalifikasyon ipinataw ng LTO sa driver ng SUV sa VIP incident na may plakang 10. Ako po si Cesar Soriano, para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Muling niyanig ng magnitude 5.0 na lindol ang Zambales nitong Huwebes, October 16, dakong alas 2:09 ng madaling araw ayon sa PHIVOX. Natukoy ang sentro sa 8 kilometro hilagang kanluran ng Masinloc na may lalim na 24 kilometers. Naitala ang intensity 4 sa Iba at intensity 3 sa Masinloc at Cabangan. 5 minuto bago ito, isang magnitude 3.2 na lindol din ang tumama sa parehong lugar. Ito na ang ikatlong pagyanig sa lalawigan ngayong linggo. Ang unang magnitude 5.0 na lindol ay nangyari noong October 11, Sabado. Samantala, isang magnitude 4.4 na lindol ang yumanig naman sa Gimbal, Iloilo nitong Miyerkules, alas 6:48 ng umaga at naramdaman sa intensity 4 sa Iloilo City. Agad nag-inspeksyon ng mga lokal na opisyal at paaralan. Walang naiulat na nasawi o malaking pinsala matapos ang magkakahiwalay na pagyanig. Arestado ang 3 individual ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa operasyon sa Priority Gas Corporation, Barangay Natunuan, San Jose, Batangas na nagresulta sa pagkakasabat ng tinatayang 7.8 million pesos na halaga ng iligal na LPG products at refilling equipment. Ayon sa ulat, naaktuhan ng mga suspect ng cross-refilling ng mga LPG cylinder na walang lisensya mula sa Department of Energy o DOE, isang tahasang paglabag sa batas. Kumpiskado ang daang-daang tangke, mga refilling machine at truck na may lamang 38,000 liters ng LPG. Bahagi ito ng pinaigting na Oplan Lira ng CIDG laban sa iligal na kalakalan ng LPG bilang tugon sa direktiba ng PNP leadership na supilin ang mga mapanganib at mapanlinlang na negosyo sa bansa. Pinatawan ng Land Transportation Office o LTO ng perpetual disqualification ang lisensya ng driver ng Lexus SUV na may protocol plate na 10 matapos masangkot sa viral na insidente ng road rage sa Quezon City noong 1 linggo. Ibig sabihin, habang buhay na siyang hindi maaaring magmaneho. Kasabay nito, inimpound ng LTO ang SUV at isinuko ng driver ang iligal na blinker at wangwang na nakakabit sa sasakyan bagaman nabigong isauli ang protocol plate. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, naka-indefinite leave si DOTR Undersecretary Ricky Alfonso habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Sakay ng SUV si Alfonso nang mangyari ang road altercation. Binigyang diin ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao na malinaw ang mensahe ng aksyon, walang puwang sa kalsada ang mga mayabang, abusado at lumalabag sa batas. Anumang posisyon o koneksyon ang taglay nila. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.